ito naman ang panibagong topic natin, clock problem. Sa clock problem, usually ang sinosolve dito is angle na to, and also the time, exact time, o the time, ang mga kino-compute dito. Bigyan ko lang kayo ng konting idea about this clock problem. Sa clock problem, ang isang rotation in terms of minutes is one rotation or one revolution in terms of minutes is 60 minutes. Sa hour naman 1 hour. And 60 minutes is 1 hour. Kung sa oras naman siya na one rotation in one sa one rotation in terms of hour, naman to, in one rotation in terms of hour naman to, sa hour, ang isang rotation is 12 hours. 12 hours. Yan. Ito naman sa in terms of minute to, 60 minutes ang isang rotation, o isang rotation niya is isang oras pag in terms of minute. Pero pag sa oras naman natin pinagbasihan, ang isang rotation niya is 12 hours. So para makuha natin ang angle ng bawat isa, since ang isang rotation is one revolution is equivalent to 360 degrees. Isang ikot niya is isang circle is 360 degrees. So, we have 12 hours in one rotation. Kung i-divide natin ito ng 12 hours, ang magiging kwan niya is equal to 30 degrees ang per hour niya. Per hour. Or 30 degrees on the angle sa loob lang ng bawat oras. Let's say sinasabing bawat oras na yan is like this, ganito, nasa 12 going to 1, ayan, ang angle nya is 30 degrees. Ganun din sa from 1 to 2 is 30 degrees also. 30 degrees. Also 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, lahat siya pare-pare 30 degrees. They are distributed according sa 12 part na i-divide natin ng 360 kaya nakakuha 30 degrees. So from 12 to 1 is 30 degrees, so and so forth. Usually ang kinukumpit dyan, let's say kung sa ganitong sistema, let's say ito yung hour hand, ito yung minute hand, ang kinukumpit dyan yung angle na to. Pagkuha ng angle na to, yung theta na yan is equals to, kung i-extend natin yung hour hand, ito yung in-extend natin yung hour hand, at saka ito yung distance na from sa 2. Ito yung pinaka reference point na na pwede natin kuhanan. From this point up to this point, ito ang kukuhanin natin na angle. Kung theta ang hinahanap, angle 1, theta 1, ito theta total. Tapos ito naman itong tatlo na to, since nasa eksakto na siya, nasa 2, alam naman natin from 2 and 3 is 30 degrees, 3 and 4 is 30 degrees, and 4 and 5 is 30 degrees. So ang magiging problema na lang natin itong angle na to. Kasi sa bawat galaw ng minuto, gumagalaw din yung kamay ng oras. So, hindi po pwedeng sabihin natin na 1 o'clock nakapix sa 1. Hindi. Pag 1 o'clock at gumalaw ng minuto, nag-move na from 12 going clockwise direction. Pag gumalaw ng minuto, gagalaw din ang kamay na hour hand. So, hindi siya pwedeng ma-exacto ron. Kaya ang hanapin natin na to, yung itong angle na to. Para ma-i-add natin, ang magiging theta total is summation ng 3 oras, 3 times 3 hours times the 30 degrees
Tatlo yan, isa, dalawa, tatlo, plus yung Q1. Ayun yung Q1. Yan ang angle na to, kabuuan, itong kabuuang angle niya. Ayan. Yan ang Q total, theta total. So, 90 degrees plus Q1. Yan ang magiging equation at pattern sa pag-solve ng angle ng soft clock problem. Paano naman kukuhanin itong Q total na to, yung Q1? Ang Q1, makukuha natin yan pag let's say, merong binibigay na minute. Let's say, nagbigay ng, kunyari, assume natin itong ating sample is 1 minute and 1 hour and 25 minutes. Ay ng sample. O, paano natin kukuhanin yung Q1? Yung Q1, makukuha natin yan using this 25. Ano yung 25 na yan? Yung 25 minute, i-ratio natin yan according sa minute din sa buong ikot over 60. So, i-reduce natin to. 5 is 5 over 12. Yung 5 over 12 na to is ito yon. Ito. From sa 1, ito yon. 5 over 12. This one. Ito yung 5 over 12. Hindi itong malaki na to. Yung 5 over 12 na yan, ito yung point na to. Ito. From 1 at to this point. From 1 at to this point, ayun ang 5 over 12. So, ang hinahan natin, ito. Ano tong Q1 na to? So, kung itong buo na to is consider 1 hour, let's say 1, minus natin ang 5 over 12. Ang magiging answer niyan is, ganito ang magiging ito yan. Yung 1 is, ano equivalent ng 1? 12 over 12 minus 5 over 12. So, answer niyan is 7 over 12. Ito yun ngayon na 7 over 12. Ito ngayon siya. Ito yung 7 over 12. Yung part na to, from this point to this point. So, since given ng 7 over 12, so, kung tayo ng ibang scratch, para ipakita ko sa inyo ang solusyon. So, yung 7 over 12, i-multiply natin niya sa 30 degrees. 7 times 30 degrees is 210 degrees over 12. So, divide natin. 12 divided by 210 is 1, 12, 9, 0, 7, 4, 8, then 6, at 0, then 5. So, the value of this is 17.5 degrees. O, yan. Ito ngayon yung 17.5, ito yung Q1. Dahil, ang na-travel niya from this point up to the 2 is 712. Kasi ang nakompute natin ng unang 512, that is, ito, pagmula rito, hanggang dito lang siya. Hanggang dito. Magmula sa 1 hanggang dito sa 1. Magmula sa 1 hanggang dito sa portion na nag-travel siya. Yan ang 512. Since ang hinahanap natin, yung kasunod niya na magmula sa point na to up to 2. Yan ang hinahanap natin. So, pag inad natin ngayon ng Q total, ang total angle niya is 90 degrees plus ano yung Q1? That is 17.5 degrees. So, ang answer natin is 107.5 degrees. Yan ang 107.5 degrees. Ganyan yung pag-solve, pag-angle lang hinahanap. So, magbibigay ako sa inyo ng sample. The following sample na merong oras ang hinahanap at meron ding angle ang hinahanap. So, try to understand. Subukan nyo lang na i-analyze para makuha ninyo at later on magbibigay pa ako ng maraming sample. Thank you.